Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng talakayan natin dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Papanood po tayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel ko. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, ha? Diretso na tayo dito sa topic natin. Pag-usapan natin to. Bakit pinagbigyan ng ICC ang hiling ni Duterte na di mag-appear sa hearing? Kasi alam naman natin na sa February 23, 24, tapos tigil muna ng 25, balik na naman 26, 27, 4 days. Tuloy-tuloy na hearing yan. Yan yung confirmation of charges hearing. Hindi pa po yan trial proper. Ang trial proper ay mangyayari matapos ma-confirm yung mga charges. Kumbaga ito, confirmation of charges. Ang confirmation of charges, mapapanood po natin dito sa Pilipinas, alas 5 ng hapon. 23, 24, 26, 27. Iko-cover po ng mga channels ko at saka ng mga page ko sa Facebook, channel sa YouTube. Kaya abangan nyo. Ano po yun? 5 ng hapon, 23, 24, 26 at 27. Ngayon mga kabunyog, ano ang ginawa ng abogado ni Duterte? Hiniling ng abogado ni Duterte na si Duterte daw ay wag nang mag-appear doon sa hearing. Mula doon sa February 23, 24, sa confirmation of charges hearing, wag na siyang umattend. Winave niya yung yung right niya. Kasi may right siya na dapat umattend eh. Pero winave niya yon. Ibig sabihin, nag-decide siyang wag nang anuhin yon, gamitin yung right niya na yon. Winave niya. Ngayon, anong rason? Ang rason ng abogado ni Duterte, ang rason ni Duterte, ano daw siya? Frail, old na daw siya, matanda na, pagod na siya, mahina na daw ang katawan niya, frail. Yun yung description niya sa sarili niya. Old, tired, and frail. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, dahil matanda na siya, pagod siya, mas gustuhin niya na lang daw, doon na lang daw siya sa kulungan. Hindi na daw siya a-attend dyan sa hearing na yan. Saka makakalimutan niya lang naman daw kung ano man ang sabihin doon o pag-usapan. Kaya, sabi niya, hindi na lang siya a-attend. Ngayon, ano ang nakalagay sa rules? Ang nakalagay sa rules ng ICC, ang isang akusado ay pwedeng mag-waive ng kanyang pag-attend sa hearing, sa confirmation of charges hearing. Pwede. Allowed ng rules. Ano ang rules? One, ikaw mismo yung susulat. Ibig sabihin, hindi pwedeng yung abogado. Yung mismo, yung akusado. Siya talaga ang susulat na siya, na nagwi-waive siya. Hindi pwedeng counsel yung gawa ng request siya. Yun ang rule. Yun ang pinaka Ngayon, yung prosecution ayaw. Sabi ng prosecution, wag pagbigyan si Duterte. Irrelevant naman yung issue na old, frail, tired. Irrelevant yun. Dapat pa-attend din siya sa hearing. Ngayon mga kabunyog, anong naging desisyon ng ICC? Ang naging desisyon ng ICC, pre-trial chamber, yung mga judges, pinagbigyan si Duterte. Pinagbigyan. Ngayon, bakit pinagbigyan? Yun ang tanong. Ang desisyon ng ICC, nasa rules naman kasi na pwede naman mag-waive. Ibig sabihin, i-waive mo yung right mo na umattend. Nasa rules yun. At ang nakalagay lang naman sa rules, gumawa ng sulat yung mismo, yung akusado. Siya mismo gumawa ng sulat. Ginawa ni Duterte yon. So yun ang nakalagay sa rules. So ang term na ginamit ng ICC pre-trial chamber, kaya pinagbigyan yung hearing, procedurally appropriate. Ibig sabihin, tama sa procedure. Nandyan naman yan sa procedure. Kaya, dahil nakalagay naman talaga sa rules na pwedeng mag-waive, kailangan lang gumawa siya ng sulat,
na talagang wini-waive niya, ginawa, basta't sinunod yung rules na yon, ng requirement na yon ng rules, pinagbigyan siya. Pero, ito ang paglilinaw, hindi ibig sabihin nun na sang-ayon ng ICC doon sa rason niyang sinabi na old na siya, frail, and tired. At may mga sinabi pa kasi doon si Duterte, hindi niya daw kinikilala ang jurisdiction ng korte. Meron pa, kinidnap lang daw siya sa Pilipinas. Dahil, kumbaga, kinidnap siya dahil sa desisyon ng presidente ng Pilipinas. At saka, gumamit mismo ng chopper ng private jet na chartered. Kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, yan yung sinasabi ni Duterte doon sa kanyang sulat para payagan siyang wag mag-attend sa hearing, wag mag-appear. So ngayon, kaya yung reason bakit siya pinagbigyan, yun ay dahil sa nasa rules naman. Ito mga kabunyog, ipakita natin. Ito yung nasa balita. Yan. Ito yung sinabi sa balita. Basahin natin para mas malinaw. Philippine Star. Yan. Breaking. The International Criminal Court, ICC, allows former President Rodrigo Duterte to skip the confirmation of charges hearing next week. In a decision released on Friday afternoon, Manila time, the ICC Pretrial Chamber 1 said, the signed request submitted by Duterte is sufficient to fulfill the requirements for the waiver of a suspect's right to participate in confirmation hearings. Yan yung pinaliwanag ko. Open quote. The chamber, while acknowledging the objections of the prosecutions and the CLRV, common legal representative of the victims, considers that in the present circumstances of the case, it is appropriate to proceed with a hearing on the confirmation of charges in the absence of Mr. Duterte. Close quote, the judges said. In a statement, ICC spokesperson Orion Mailate said that Duterte's absence next week, open quote, is based on the waiver of the suspect, not on the reasons related to the health. So, ibig sabihin na ito ang malinaw. Pinagbigyan siya na wag umattend based sa waiver niya. Kasi allowed naman siyang mag-waive kung ayaw niya talagang umattend. Hindi dahil pinaniniwalaan yung mga reasons na sinabi niya na yung tungkol sa kalusugan niya. In regard of a panel of medical experts and legal circumstances of the case, the judges had found the subject fit to attend on 26 January 2020 so that Mr. Duterte fit to take part in the pretrial proceedings, she added. In their ruling, the pretrial judges noted that the defense's submissions in the request are speculative, have no impact on the court proceedings, and are irrelevant. O yan. Kaya malinaw, pinagbigyan siya na wag umattend, pinagbigyan siya na wag mag-appear, hindi dahil sa mga reasons na sinabi niya, na yung health niya, hindi yun. Hindi yun yung reason, kundi right niya naman yun, nakalagay naman sa rules na pwede siyang mag-waive ng pag-attend at sinunod naman yung procedure na gumawa siya ng personal letter siya mismo. So, dahil ginawa naman yon, nasunod naman yon, pinagbigyan siya. Hindi dahil dun sa mga sinabi niyang reasons na old siya, frail at tired at hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng korte. Yan yung paglilinaw ng ICC spokesperson at ng ICC pretrial chamber. Okay? So malinaw na mga kabunyog, mga kababayan. Kasi ayaw din ng ICC siguro na magdrama si Duterte. Baka naman umattend siya. Pipilitin siyang umattend. Tapos magdrama siya doon. Di parang lalabas niyan,
parang aping-api siya na pinersa, pinilit kahit pala talagang ano, alam naman natin, kayang-kaya nilang magdrama yan, tuturuan siya ni Kaufman. Kumbaga, tsaka dito makikita natin na ang ICC fair. Patas ang ICC. May due process. Kumbaga, kung ayaw mong umattend, right mo yon, okay. Pero magtutuloy ang hearing. Yan. Kumbaga, makikita mo dyan na pinagbibigyan sila kung kaya namang ibigay ang gusto nila, ang hiling nila. Ano naman yan? Sabi nga, procedurally appropriate naman, pinagbigyan. Kung hindi mo kasi pagbibigyan, sa atin doon, parang hinila mo, pinilit mo, tapos magpapakita doon na parang, ano siya, magdadrama ng kung ano-ano, parang lalabas pa niyan, kontrabida ang ICC. Dito, pinakita dito na, sige, kung ayaw mo umattend, okay. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi itutuloy ang hearing. Tuloy. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.